Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Simulan na natin ang kwento. Lumipas lang ang mga minuto. Nakaharap na nga nila ang inaakala nilang manok ng tagabayan. Dahil iba ang nakita nilang pumasok sa ruweda. At ang taong yun ay ang misteryosong lalaki na kanang kamay ni Estacio. Manong, yung lalaking kumasok sa atin kanina, siya ang magbibitaw sa manok. Paano nangyayari yun? Gulat na wika ni Fidel. Nako, naloko na. Tumabi ka dyan. Ako na ang bahala dito. Sagot naman ni Tandang Jem habang kinuha ang itim na manok. Habang tinatanggal nito ang tari, napapansin ni Fidel na animoy nag-uusal ito sabay ihip sa manok. Maya-maya pa, binitawan na nga nila ang dalawang panik. Walang ano-ano, ay agad lumipad ang itim na manok. Pero laking gulat nila nang salubungin ito ng kalaban galing sa ibaba. Direktang tinamaan ito ang itim na manok sa ere. At animoy niyog yun na nalaglag sa lupa. Bulag tayon. Pero si Tandang Jem nanatiling kalma lang, na para bang hindi nababahala sa laban na yon. Akala ng mga tao tapos na ang laban. Pero laking gulat nila nang muli itong tumayo na para bang walang tumama sa kanyang katawan. Yung kalaban din nila noon nanatiling nakatayo lang. Hindi tinuluyan ang manok nila Fidel. Napasigaw ang mga tao ng, "Oy! Muling nabuhay! Anong klaseng panabong yan?" Habang tuloy ang ingay sa paligid, naririnig ni Fidel, nagwika ang matanda sa kalaban nila ng, "Akala mo siguro panalo ka na. Baka nakalimutan mo siguro kung ano ako." Nang sabihin ito ni Tandang Jem, sumimangot lang naman ang lalaki. Pagpitik ng mga daliri ni Tandang Jem ay ang pagsugod ng itim na manok sa kalaban. Muling nagsalpukan ang mga tandang. At dahil sa kakaibang lahi ng manok at sa bumitaw dito, halos umaatikabong ang lupa kapag tinamaan ito ng palo at ng mga paa nito. Pero dahil sa kakaibang bilis ng itim na manok, bigo niya itong tamaan. Hanggang sa pariha yung nakatuka sa bawat isa at walang sawang nagsabayan ng pupugan. Pero kitang-kita nila Fidel na animoy may mga sanga ng kahoy ang sumasalag sa tari ng kalaban. At nasa espiritual na aspeto ito. Kung iyong babasihan, dapat pariha yung may tama sa tama. Pero naiwan walang tama ang itim na manok. At halos mapaluhod na ang kalaban. Kaagad itong sinundan ng atake ng itim na tandang, dahilan para tumilapon ito. Habang umiikot ang itim na tandang, para tuluyan yon, napapansin nilang dalawa ang mga animoy mga laman lupa ang humaharang dito upang hindi makalapit ang itim na manok. Ngunit dahil sa bangis ng mga engkantong gumagabay sa itim na manok, nagagawan ito ng paraan. Agad itong napunta sa likod ng kalaban, dahilan para tuluyan itong wakasan. At sa pangalawang laban nila, kontra sa misteryosong nilalang, nagagawa nilang talunin ang mga yon. Habang papalabas sila ng sabungan, maraming mga tao ang sumalubong sa kanila. At ayon sa mga ito,
Meron ba silang ganong lahi ng mga manok? Dahil babayaran nila yon sa mataas na halaga. Pero mariin nilang itinago ang insaktong lugar nila. Lumipas ang mga oras. Tamang kwentuhan lang naman sila hanggang sa sumapit na ang hapon. At nagpasya na silang umuwi bago pa lumubog ang araw. Nagawa naman nilang makauwi ng walang kaguluhan na naranasan. Pero bago pa man sila makarating sa manuka ng amo niya, agad nang lumihis ng landas ang matanda. Pinilit niya itong sumama sa kubo niya pero sinabi niyang may gagawin pa siya sa dalawang itim na tandang. Nung mga oras na yon, muling kinuha ng matanda ang itim na manok. Fidel, sa ngayon, kunin ko muna ito sa iyo. Nararamdaman kong marami ang naghangat sa mga alaga kong ito. Mas mabuting sumama ka na lang sa akin dahil di mo na ako sasama sa iyo. Uwi ka nito pero tumanggi siya. Hindi naman niya ito magawang mapilit dahil kapag sinabi ng matanda na yon na ayaw nito ay ayaw talaga nun. At simula ng araw na yon ay lumaganap sa mga lugar ang patungkol sa itim na manok at sa binatang nagngangalang Fidel. At dahil sa kaganapang yon, nabalitaan din ito ng grupo ng amo niya maging sa kalapit nitong mga negosyante. At hindi akalain ni Fidel na dahil sa manok na yon, nahulog sa panganib ang buhay niya. Habang nasa puder siya ng kanyang amo, napapansin niya ang mga tauhan nito na biglang nagbago ang ugaling pakikitungo nito sa kanya. Maging ang amo niya, palagi na siya nitong kinakausap. At sa bawat pagpunta nito sa kanyang kubo, may mga sinasabi ito sa kanya. Sa ilang matatamis nitong salita, ay nabanggit nito ang patungkol sa itim na manok na hawak-hawak lang niya noong nakaraang mga buwan. Nang sabihin niyang hindi na siya ang may hawak nun, sinabi nitong makipagkita siya sa matanda para hiramin muli ang mga alaga nito. Hindi niya alam kung bakit nagkainteresado ang mga ito sa mga manok na yon. At sa kabila ng mga yon, walang kamalay-malay itong si Fidel na matagal na pala siyang minamanipula ng mga ito. Hanggang sa muli ngang bumisita sa kanya yung matanda at dalangan nito ang dalawang itim na manok. Isang tanghaling tapat, habang abala siya sa paglinis sa paligid ng kubo, biglang dumating si Manong Jem. Oh, Manong Jem, narito ka pala. Kamusta? Saan ka galing? Lumaban ka na naman ano? Ang daya mo, hindi mo ko sinama. Hinahanap kita eh. Ikaw talaga. Hindi pa nga eh. Bukas pa tayo lalaban. Kaya sinadya kita rito. Sagot nito. At habang masaya silang nag-usap, dumating si Mang Ilyong na may dalang basket na may naglalaman ng mga pagkain. Fidel, oh, mga pagkain. Ipinagtabi ka namin, wala ka kasi kahapon eh. Marami yan. At saka pakainin mo yung kaibigan mo. Uwi ka nito at agad namang tinanggap ni Fidel ang mga pagkain. Pero napapaisip siya kung bakit ginagawa ito ng mga yon. Hindi ba nga galit ang mga taong yon sa kanya? Imbis na mag-isip tungkol sa mga bagay na yon, nagpasya na lang niyang ayain ang matandang kumain.
Lumipas ang maghapon. Masaya nilang pinag-usapan ang mga magaganap. Kinabukasan, ayon sa matanda, doon siya matulog sa kubo kasama siya dahil nga lalaban na naman sila ng sabong sa bayan. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Matapos nilang kumain, inilabas ng matanda ang dala niyang tuba. Nagsalin ito sa baso at nagwika ng, "Alam mo bata, iba ka sa mga nakakilala ko. Isa kang mabait na tao. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan ka. Kaya nga kahit saan ako magpunta, isinama kita, hindi ba?" Wika ni Tandang Jem, sabay yarok ng baso. Ikaw talaga, Manong. Siyempre naman kaibigan tayo eh. Para saan ba ang pagkakaibigan natin? Teka, Manong, pwede bang matikman yung iniinom mo? Mukhang mabango kasi at sa tingin ko, sarap na sarap ka dyan. Sagot ni Fidel. "Oo nga naman. Pero wag kang uminom ng sobra-sobra. Nakakalasing yan." Nagsalin nga yung matanda ng tuba sa 2 baso at sabay nila itong ininom. At napatawa naman si Tandang Jem sa naging reaksyon ng mukha nito nang maubo siya. Matamis sana kaso lang, nagpaiwan sa bibig ko ang pait na anong klaseng tuba ba to? Sagot ni Fidel. At habang tuloy sila sa pag-uusap, ay unti-unti nang nakaramdam si Fidel ng pagkaantok. At sa isang basong tuba lang na kanyang ininom, nalasing siya. At nang akmang mahiga na siya sa papag, ay nagsalita ang matanda sa kanya na lalabas na muna ito para umihi. Pero lumipas ang mga minuto, nakarinig siya ng animoy taong sinikmuraan sa labas ng kubo. At hindi pa rin nakabalik si Manong Jem. Kaya bumangon siya para tawagin si Manong Jem. Pero makailang tawag siya dito, hindi ito sumagot. Kaya nagpa siya siyang lumabas ng kubo. Pero di pa man siya tuluyang makalabas, may tumambad sa kanyang harapan na mga kalalakihan. Tinutukan siya nito ng baril at nagwika ng, "Nasaan ang matanda? At yung 2 tandang ito?" Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. Pasensya't na hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod. Sa sunod na upload natin ay habaan naman natin. Yun lang. Maraming salamat. Paabang sa susunod na kwento.